Magandang araw sa ating lahat dito sa bansang Pilipinas at kung nasa ibang bansa, magandang araw at magandang gabi sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon, ay patungkol sa NPA, New People's Army Communist Party of the Philippine National Democratic Front, na sinasabi nila na dapat daw tayo ay magpapasalamat sa kanilang uh, hirap, pawis, buhay na nakataya. Yes, pwede nga. Pwede rin siguro. Kaya lang, ito yung nakikita kong problema. Ang dami niyong nilalaso ng kaisipan ng Pilipino, kabataan, kababaihan, at mga indigenous people na sinasabi nyo na ang gobyerno ganito. Tama naman yung sinasabi nyo eh. Pero ang masaklap doon, ginagamit nyo yung mga issue na yun, kahirapan, yung mga kabataan, kababaihan, at saka mga farmers and indigenous para lang sa inyong layunin na maging komunista ang bansang Pilipinas. Sabi nga ni Gab Pinida, magpasalamat tayo dahil sa hirap nila. Sabi naman ni Tuesday Vargas, hintayin pa ba natin na maraming Alisa Alano ang susunod? Okay, sagutin natin Una doon kay Pinida. Wala kami dapat ipasalamat sa inyo. Dahil ang inyong ginagawa ay para sa layunin ninyong maging komunista. Yes, tinutulig sa inyo ang mga korap. Yes, ini-educate nyo ang mga Pilipino labanan ang gobyerno. Pero sana naman labanan ang gobyerno sa korupsyon sa kanon. Hindi labanan ng gobyerno para kayo ay magwagi ng komunista sa Pilipinas. Na sinasabi nyo magpapasalamat. Paano kami magpapasalamat? Una, kayo ay sagabal sa pag-unlad ng ating bayan. Isang dahilan, yung mga parag-uma, mga farmers, instead na maghahanap buhay sila ng diretso na walang alinlangan, nag-alinlangan sila. Nag-alinlangan sila dahil pagdududahan sila ng NPA na sila spy ng sundalo. Pag minalas-malas ka, ipapapatay ka nila o kaya tatakutin ka. So, walang kalayaan ang kaisipan ng mga farmers na mga nasa kabundukan dahil ang iniisip nila baka magsagupang sundalo at NPA katulad nga ng nangyari sa Negros sa Mindoro ay maapektuhan sila. So yun ang sagabal sa pag-unlad ng bansa. Pangalawa, yung mga project sa school, sa kalsada, sa lahat na ng project ng gobyerno, sagabal sila. Bakit? Humihingi sila ng forced taxation. Nangungutong sila. Pag hindi nagbigay, susunugin ang mga equipment. So, ayaw nilang matuloy rin ang project. Bakit? Katulad halimbawa dito sa Samar. Nung dumating kami sa Samar, 90s, sa totoo lang, isang way lang ang kalsada dito. Sa main road lang. Isa lang. Pagka pumasok ka sa mga interior na municipality, Cadillac at saka Pambot. Yun lang yun, Cadillac o Pambot. Yun lang yung sasakyan noon. Katulad yung pinakita kong picture ng mga nakaraan, pinasok ko.
yung mga barangay na ino-operate ko. Dahil nakapasok na ang motor. Ayaw akong payagan, pero sinubok ko at pinag-aralan ko gaano ba kabilis ang mga armado, ang mga tulisan, kumilos para abangan ako. Pinag-aralan ko yan sila. Hindi naman ako pupunta doon na walang kaalaman. Biro mo, pinasok ko yung dalawang barangay na ng detachment commander pa ako doon, ha. Detachment commander ako noon. Na talagang may NPA talaga. Pero sabi nila ngayon, wala ng NPA. Pero bakit maraming encounter? Sinasabi ng Armed Forces, wala ng NPA. Pero bakit ang daming encounter pa? So, lumalabas talaga na mayroon pang kalaban. Tandaan nyo, hindi mahihinto ang labanan, ang pag-organisa ng NPA kung mayroon pang issue. At ang local government ay hindi magtatrabaho ng tapat. Kaya, Philippine government, Marcos administration, saan ba ang inyong puso? Sa taong bayan o sa makakaliwa? Tingnan mo sa Congress, take note mga kababayan, sa Congress ang nagpapatakbo dyan, makakaliwa ang Makabayan Black. Sasabihin nyo sa akin na tanga ako, sinungaling ako. Kung sa Makabayan Black, sila ang siga sa Congress ngayon. Now, who is the congressman who will fight the Makabayan Black? Sabihin nyo sa akin, mayroon siguro limited, pero sabihin nyo, sino mga congressman na gustong bumangga o labanan even in the argument in the Congress hearing? Walang gustong bumangga sa Makabayan Black. Dahil ang Makabayan Black, mayroon silang NPA. Sige, halimbawa, congressman ka ng Samar. Halimbawa, dalawang congressman namin dito sa Northern Samar eh. Yung bang dalawang congressman ng Northern Samar, kaya niyang banggain ang mga Makabayan Black? Sabihin niyo sa akin kung kaya ninyo. Sino bang congressman dito sa Northern Samar? Ang alam ko isa Ong. Yung dating mayor namin dito sa Lawang, Northern Samar. Siya yata ang congressman ngayon eh. Sino kaya sa First District? Marinig kaya ninyo sa statement nila na yung mga patayan dito, mga huldapan o walang paman, nagkaroon sila ba ng privileged speech against the communists? Hindi ko narinig yan. Who is the congressman will have a privileged speech in regards to illegal force recruitment ng New People's Army? Mayroon bang gano'ng magsasalita na congressman? Wala. Wala na si General Palparan eh. Pinabagsak nila ng kwan. Pinagtulungan nila na Makabayan Black na gumano si General Palparan. Now, ang gobyerno, walang ginawang effort. So meaning, sabi nga lang, that's part of process, that's part of democracy. Kaya hayaan natin sila. Kaya nga, inayaan na nga, nandiyan na nga sa Congress eh. Sila yung siga. Tingnan nyo, nag-file pa sila yung tatlong Makabayan Black. Sino ba yung mga Makabayan Black? No, si Ko. Yung isa pa na dati ng congressman, nakalimutan ko na. At bahala kayo, hindi ko kayo memorize. Kasi pag nakikita ko yung mukha niyo, kala nyo, napakagaling nyo, kala nyo para kayo sa bayad, tarantado. Kayo ay para sa Makabayan Black. Makabayad ha. Ilang bilyon kayang binigay ni Marcos sa inyo? Para gamitin nyo pumatay ng sundalo at sibilyan. Ilang bilyon?
Maputol ko isang daliri ko kung hindi kayo nakakuha ng bilyon. Uso ngayon ng bilyon-bilyon ng pesos dyan sa Congress. Ngayon, kung medyo paganong-ganong ka lang, siguro milyon lang sa iyo. Pero yung talagang brutal ka magsalita, bilyon. Yung mga silent, ewan ko kung binibigyan. Yung kumukontra, ay talaga tinatanggalan pa ng budget. Ganon kawalang hiya ang Marcos administration. Ganon kawalang hiya. Kaya nga sabi ko nga, yung mga intelligence unit natin, alam ko, alam nyo, yung mga sinasabi ko. Wala kayong magawa because you are military and this problem is politics. Kaya sasabihin nyo, hindi namin yun mandato at hindi namin pwedeng pakialaman. It because that is politics. Yes, tama yan. Yung Makabayan Black, walang pwedeng sumitan ng mga intelligence people because that's part of process, that is part of democracy. Pero ang tanong ngayon, kaya nyong banggain kung sakaling lumakas sila? Yun ang tanong doon. Alam nyo, hindi naman ako nagmamagaling eh. Pero yung sinasabi ko kasi mga kababayan, ibabad ako sa field, babad ako sa komunista na fighting community, babad ako. Kaya nga sabi ko nga ulitin ko who is the officers of the armed forces of the Philippines na nag 2 years ako sa isang barangay sa gitna ng kabundukan ng Samar, which is that Barangay Gosaran, Selvino Lubos. Lumabas na lang ako dyan nung lumabas na yata first lieutenant ko Sa akin lahat ang takbuhan ng neighboring barangays. Ako na nga kapitan doon Ako na nga ang kwan Ako nagpapatakbo na ng barangay Hindi naman sa inaagawan ko sila. Kaya lang, nakikita ko sa kanila na para bang nag-rely sa akin in the rest of peace in order. Yung mga problemang away-away, pag alam nilang mabigat, ibigay sa akin. May kwento ako dyan. Maganda yun, kwento. Sa sunod na lang yun. Pati love life. Love life. Sa akin itinakbo. Because of love life, ay muntik na magpataya ng pamilya sa pamilya. So marami akong experience in regards to barangay, especially interior. Barangay. The solution of the peace in order not rely to the Philippine National Police or the Armed Forces of the Philippines. We will rely to the barangay council. That is their job. Now, kung hindi nyo kaya magpatupad ang peace in order, you better resign because the people of your barangay is depend on you. Now, natawag ka lang kapitan para kumupitan ka. Kumupitan ka. So, yun ang habol nyo. Nagpapatay na nga barangay captain nagbabayaran sa butuhan Mayroong ang kakilala o kaibigan ko sabi niya, kandidato ako sa barangay 1,000 lang kasi binigay ko. Yung kalaban ko 2,000. Natalo. Yan butante yata umabot lang sa mayroong yatang 300 na butante. So 300, 30,000 ganon. Yung isa 60,000. So bayaran talaga. So
Ulitin ko, dapat ang gobyerno, mayroon silang grupo na mag-counter doon sa tinitira ang armed forces. Ano? Tinitira ang armed forces. Walang depensa, hindi makadepensa ang armed forces. They are limited of the issue. Limited yung kanilang bibitawan because sasabihin na naman ng kaliwa, militarisasyon. Hindi rin pwedeng banggay ng military kung ang congressman na magsalita party list ng Makabayan Black, walang pwedeng sumangga na armed forces. Because that is politics. So, sino ang babangga? Dapat gobyerno. Katulad yung naghain. Yung 3 makabayan na imbestigahan yung nangyari sa Negros. Sino ang magdidepensa ngayon sa Congress? Normally, yung chairman on peace in order. Siya ang magdidepensa doon. Pero, dahil siga ang makabayan, yun na lang, yes na lang yun. Walang gobyerno, representante para labanan. Para labanan ang Partido Komunista dyan sa Congress. So, lagi talagang talo tayo. Kaya sinasabi ng gobyerno na konti na lang ang NPA, hindi mauubos ang NPA, hindi mahinto ang komunista sa Pilipinas habang nandyan yung NDF, nandyan yung Makabayan Black, nandyan sa gobyerno at legal silang lumalaban. Hindi yan matatapos. Our process, ang tagal na natin, nag-retired na tayo, ganun pa rin yan. Ano ba ang hinahabol natin? I'm sorry for my word, ano? Ano ba ang hinahabol natin bilang isang sundalo? Ma-promote? Award? Magandang posisyon? Yung bang hinahabol natin? Ako, nung nasa service ako, ang priority ko, paano ko malinis yung area na ibinigay sa akin. Yun yung mindset ko. Hindi ko iniisip yung rango, hindi ko naisip yung promotion, hindi ko naisip yung position. Hindi naman para sa akin yun eh. I am not a career officer eh. So bakit ako magpupokus sa career officer? Ito ang masaklap. If we are the members of a career officer, sinisigurado ko, walang magandang gagawin para sa bayan. I'm sorry. Dahil ay inisip mo paano mo mapaayos ang iyong career. Bakit si General Palparan? Hindi niya inisip yon. Umabot siya ng Major General. I'm sad to say, kung PM yun, baka nag-YouTube stop pa yun eh. Ha? Real talk lang tayo mga kaibigan. Real talk lang tayo. Kung PM yun, naging general yun. Pero, sa subaybay ko sa kanya, from Battalion Commanders 24 kasi nag-24 IB rin ako, nag-EXO ako eh. Napunta rin ako ng Mindoro doon sa simula sumikat. Sumikat dahil Verdugan tawag na sa kanya. So ang NPA, ang komunista, naka-monitored sa kanya, mga kaibigan. Kaya pinabagsak talaga siya. Kasi trait talaga si General Palparan. He sacrifices on whole life in his career. Sinacrifice niya sa service. Ha? Sa totoo lang, sir, ano? Hindi ko, yung sinasabing matapang, magaling lang siyang PSYOPs operator. Parang hindi sila nagkakaiba ng General Palparan. Kaya nagbangga sila dalawa. Pareha sila PSYOPs operator. Yeah. Pareha sila PSYOPs operator. Kaya nagbangga yung dalawa. Kawawa yung tao ko lahat. Yung tao ko, naging tao ko sa 24th IB, doon lumutang sa ano yun? Samal Island. Labanan ng PSYOPs eh.
Kasi ang PSYOPs kasi mga kaibigan, PSYOPs is always anchor to the truth. Nagiging totoo talaga yan yung PSYOPs. So much for that mga kaibigan. Mahaba na yung aking topic. Mahaba. Kung ang karir natin iniisip natin para lang sa serbisyo at kapakanan natin, hindi yan magandang service. Ipinagmamalaki lang natin yan sa kwento, sa history of life. Pero ang totoo talaga, yung gumaganap ka lang bilang isang kawal na ginagampanan mo lang kung ano man ang mandatong ibinigay sa iyo or mission. Gaganda ang ating bansang Pilipinas. Maraming salamat. Magandang umaga uli sa inyo. May snappy salute.